Ngayon, titingnan natin ang pundasyon. Ang pundasyon po dito sa ngayon, ang pagpatuloy ay na-discover ni Amy Marcos na ang kasunod pala, imbis na huling-huli sa listahan si Sara Duterte ay uunahin daw gagawa ng paraan sa Oplan final attack nila na uunahin na aresto ng ICC ay si Sara Duterte. Pero mangyayari ba yan? Samantalang ang nag-approve ng warrant of arrest ay ang ICC, mga pre-trial judges. So, titingnan natin, ito yung pag-usapan natin. Bago po lahat yan, ay aking ipi-play po yung sinabi ni Amy Marcos. Ito po yun. Ulitin ko lang. Hello. Dito, ito po, press conference po ni Amy Marcos. Plano. At May isang malawakang plano na press ko niya ito sa Senado noong pagkatapos niya magbigay ng report na kakasuhan niya sa ombudsman si Boying Rimulya, si Isoji Rimulya, si PNP Chief Marvil, si General Torre, si Marcos Lacanilaw, at saka iba pang tao involved sa pag-aresto ni Duterte. So, nevertheless, nais ko lang din sabihin na marami pang mga kaso na kulang na dapat isasampa ron. Pero sa susunod na topic na yun, tututok muna tayo ngayon sa topic na sinasabi ni Amy Marcos na lalabanan niya ng husto ang ICC warrant na ilalabas daw. Dati sila ni Bato ang nakalipila at ang unang kakaso ang arestuhin. Ngayon, sinasabi niya, although marites lang daw, pero nagkatotoo ang marites kadalasan dito. Dati marites lang nakakasuhan o arestuhin si Digong Duterte, pero lumabas, nagkatotoo. So parang mensahe niya, parang may pagkakutsabahan na nangyayari sa gitna ng mga tao ni Bongbong na kanyang kapatid at saka yung ICC na hinihingi nila kung sinong padalhan muna ng warrant of arrest. So true enough, kung mababasa ko po yung decision, ay yung motion mismo ng Office of the Prosecutor, binabanggit, sinasangkalan yung sinabi ni Bongbong Marcos na kailangan namin magpalabas ng warrant of arrest lamang kay Digong kasi nangako na rin ang Philippine government na tutulong basta dadaan sa Interpol ang pagpalabas ng warrant of arrest. So ganun po ka tinatawag natin desperado si Bongbong Marcos na mananalo at si Romualdez ang pinakaulo dito kasi gusto niyang manalong presidente sa 2028. So ito po ay napapaloob sa tinatawag na Oplan Horos. Sa Oplan Horos kasama diyan po yung una, pag-aresto kay Kibuloy. Pagkatapos na aresto si Kibuloy, kasunod nun gagawa ng paraan, aresto si Digong Duterte at kasama diyan along the way yung impeachment trial na kadami-dami mga opisyal sa bayan ang may intelligence fund, pero bakit si Sara ang tinututukan? So, confidential fund. Ngayon, ang may confidential fund, pinakamalaking confidential fund po ay si Bongbong Marcos na 4,650,000,000 kada taon. Si Romualdez, actually, sa ngayon, nakaraang taon, ngayong taon, 2025, mas malaki, umabot po sa mga 16, 33, mga 15 to 16 billion ang napunta kay Romualdez. Ibig sabihin, preparasyon niya yan para sa eleksyon nito. Kasi talagang kung sa salitang Waray o salitang Ilonggo o salitang Cebuano, handom niya nga magpresidente. Yan ang sinasabi diyan. So ngayon, ang mga pangarap niya na maging presidente ay although hindi yan wala sa peripheral, wala yan sa target ni Bongbong Marcos, pero nasa peripheral, lumalabas si Bongbong ay hindi niya kayang supilin yung kanyang pinsang buo na si Romualdez. Bakit po? Nakikita na natin kung paano binaboy ni Romualdez ang budget sa 2025. Umuki na rin lang si BBM. Kaya yun po ang kasama sa kanilang target na kukunin ang presidency sa 2028. At kasama dyan, kaya ibabagsak si inimpeach si si Sara. Inimbestigahan yung kanyang confidential fund, samantala ang kay Bongbong ay hindi inimbestigahan. Ang kay Romualdez hindi inimbestigahan. Ang PNP chief na confidential fund hindi inimbestigahan. Ang DOJ na confidential fund hindi inimbestigahan.
ang Supreme Court may confidential fund din, hindi rin naimbestigahan. So, ang matindi ngayon, pag-usapan natin sa isang vlog, ay yung saan na ba napunta, Jomar, ang confidential fund ng Philippine National Police? Bakit marami namatay? Tinarget ng sniper. Hindi man lang nasawata ng PNP ang sniper na pumatay kay Mayor ng Rizal, Cagayan. Ngayon, pag-usapan natin naman yung pagpatay ng ilaw sa rally na Manila ni Attorney Harold Despicio. So, ano pa bang iba? Marami na pong krimen. Ang nangyari sa Zamboanga, may pinatay ang Register of Deeds. Sa daming pinatay ngayon sa Maguindanao, marami mga pinatay sa mga hindi ko na mabibilang sa dami. So anyway, yan po, sa panahon po, naalala ko, panahon ba ni Digong ang eleksyon, may patayan ba? Wala. Parang wala ko narinig may patayan sa panahon ng eleksyon ng 2020, halimbawa 2019 election. 2022 election, may pinatay ba? Sa panahon ni Digong, wala ako narinig. Pero correct me if I'm wrong. Para gano'n lang. Pero pag-usapan po natin sa ngayon ay yung revelasyon ni Amy at ang kanyang pagpangako o di kaya pwede natin sabihin pagsusumpa na lalabanan niya ang ICC warrant of arrest simply because it is illegal. No? At depensahan niya si Bato, si Bongo, si Sara at iba pa dahil hindi po tayo saklaw ng ICC. Illegal po sa conclusion ng Senate investigation. Okay, ito pakinggan natin si Madam Ate Ivy. May isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Yun. Hello. Po. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him Oh, yan. Tinanong siya kung anong pangrelasyon niya kay Bongbong Marcos. Hindi na daw sila nagkakita. Matagal. Hindi na sila nag-uusap. in ages. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyong plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, inako ni SOJ Boying Remulla na siya nag-utos. Dito, tinanong siya kung si Digong ba, si BBM ba may utak na pagpa-aresto kay Digong. Ang sagot niya, indirect. Hindi ko alam, pero ang kanyang alter ego na si Boying Remulla ang umako na gumawa ng lahat. Di ibig sabihin, si ano rin yun, si Bongbong din yun. Oh. Ngayon, hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat membro ng kabinete. Sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman. So, if-furnish nyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Ma'am, itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Oh, yan pakinggan nyo may rumor daw, o di kaya may marites, na si Vice President ay siya ang isusunod na isyuhan ng warrant of arrest. O pakinggan natin kung paano nalaman. Marites lang daw, pero ang sa Pilipinas, ang mga marites, ang malimit na nagkakatotoo. O pakinggan natin. Pero hindi fake news yan Iba yung marites, ibang fake news. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Ulitin ko lang. Stress. May report na si Sara ang uunahin na arestuhin pagkatapos ni tatay niya. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ang chismis ngayon. Chismis Ayan, uso naman chismis ngayon. rin po. Pero, Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make sabi niya kay chismis, kailangan
tutukan. Yan, to pay heed. It clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, I'll That's a oppose that 20 warrant day. with everything I had. Hello. Po. Ma'am, how's your relationship with the President? Ah, Nakapag-usap wala. happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyong plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, inako ni SOJ Boying diretso Remulla natin. na siya nag-utos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda, Diretso natin. sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May Ulitin pinaimbestigahan lang kayo natin dyan. sa Office of the Ombudsman. So, if-furnish niyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Ma'am, itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Si Sara na unahin, ha? Kasama yan, Sara. O-plan final attack ni BBM para maging presidente si Martin Romualdez sa 2028. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Meaning, no credible source, ma'am. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. I'll oppose that ICC warrant with everything I had. Foremost, the administration has said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. Correct. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. Tama. That's the legal conclusion that is very much correct. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated. Politika lang sa likod kung bakit natukoy doon sa paglalabas ng warrant of arrest laban kay Digong. At kayon, laban na sa mga 5 opisyal ng pulis na si Bato Albayalde, si Oscar Albayalde, si General Karamat, si Ruyina Garma, at saka si Edilberto Leonardo. And really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits Lumalabag sa batas ng Interpol mismo yung pagputbol yung pagdiretso turnover, aresto kay Digong at diretso turnover sa Daheg. the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano Well, ba mga action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. Ayan, ganun. Matindi panindigan ni Amy. Very much independent-minded siya kumpara sa utak niya, kanyang kapatid. So, naimbaga malim sa mga kabsat ko, mayapag at panapon sa mga kabalin ko. Ang hiningi ko sa inyo, turn down the Pinidas.
Hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. O, yan ang problema sa hakaka, mga marites, ay naging totoo dito sa bansang Pilipinas. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo, ma'am? Marahil po. May isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa Ay, dito 2028. na pala ako. Bakit na bumalik? Investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano Well, mga action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo, ma'am? Marahil po. So yan lahat ang sinabi ni Aimee, no? To recapitulate, lalabanan niya kung ano man ang ICC warrant na lalabas kasi nga iyan na po ang konklusyon ng kanilang Senate hearing na illegal, labag sa batas ng Pilipinas ang ICC warrant. So ngayon, kung titingnan ninyo ang argumento nila ni Remulla patungkol sa ICC warrant na kung valid ba o hindi, ang kanilang first case of first impression. Tumatago sila sa likod ng case of first impression. Na kumbaga kung first impression ay hindi daw malinaw ang batas kung ano sinasabi. Kapag hindi malinaw, gusto niyang palalabasin na kahit alin niyang pipiliin yan, kahit nakakaapi pa siya, ay pwede niyang gagawin. Mali po yan. Mali po yan, Mr. Boying Remulla. Alam mo, abogado ka, graduate ka pa naman ng UP, pinapahiya mo ng University of the Philippines College of Law. O, yung mga nakikinig dito na graduate sa College of Law ng UP. Ang tama po na aksyon, kung sa panahon na may kalituhan, ano ba talaga ang batas? The correct action is to not to inhibit yourself from committing an action. Kagaya kay, sentrohin natin, kay Digong Duterte, ginamit ninyo ang Republic Act 9851 na magiging dahilan para itapon sa ICC si Duterte. Ngayon, ang sabi mo, hindi po kasi malinaw ang batas eh. Yan ibig sabihin, hindi malinaw ang batas, kaya pinatapon na namin case of first impression. Yung pala naman, hindi naman pala malinaw ang batas eh. Do you remember, Mr. Remulla, you are a lawyer, a graduate of the UP College of Law, that premier college of law in the Philippines. Ang power ay hindi mo pinapalagay. Power is expressly stated. If there is no order for you to do something, you cannot presume that you can do that something. Kung walang order sa iyo, ang tao, ang boss mo na arestuhin mo yan, hindi ka pwede mag-aresto dahil walang malinaw na patakaran o batas para magtutulak sa iyo na mag-aresto. Wala palang utos na arestuhin mo at ipuputbol mo siya. Bakit mo ipinutbol? Again, I repeat, and I know I am supported by all lawyers here who listen to me. Whenever I say that power cannot be presumed. Power to arrest cannot be presumed. The only power to arrest
can be given by the judge in our country. It is because it is delegated or given by the Constitution to the judges, and for the judges to issue warrant based on probable cause upon determination personally by the judge. Ganun lang ho kasimple. Kaya hindi po pwede isang kalan, wala po kasi malinaw na batas case of first impression. Kaya nakasuhan kayo. Kaya nakasuhan kayo illegal arrest. Kaya nakasuhan kayo arbitrary detention. Kaya kasi nakasuhan kayo ni Aimee ng ano pang ibang batas. Kung ako pa kay Aimee, idadagdag dyan ang kaso na direct assault. Bakit direct assault? Kasi may mga abogado si Duterte na gustong papasok at hinihingi pa ni Duterte. Hindi po sapat na 2 abogado lang. Kailangan niya maraming abogado. Wala kang karapatan dumikta sa isang akusado na inaaresto na mamili kung ilang abogado ang gusto niya. Kaya nga ang tanong nga, binasahan kasi ni Nicolas Torre, you have the right to remain silent, you have the right to a counsel if you cannot afford, the state will provide you with one. You have the right. Right mo yun. Hindi na pwede harang sa iyo. Bakit hinarangan ni Torre? Hinarangan ni Marbil? Hinarangan ni Prosecutor General Richard Antonio Padulyon? Hinarangan ng mga Rimulya? Hinarangan ni Marcos Lacanilaw? Hinarangan nila na lilang lahat doon. Pati si Gibo yan, indirectly, umuutos din. Pati si Anyo. Hinarangan ninyo lahat. So, under our revised penal code, prohibition against a lawyer from performing the lawyer's task is direct assault. Kaya dapat idagdag ang kaso na direct assault laban kay Torre, kay Marbil, at lahat-lahat na. Yan lang po ang ating masasabi. Mayapkat panapon sa mga kabalin ko, huwag nyo pang ibuto si Kapil dyan sa Purak. Huwag nyo ibuto mga Pinida dyan sa buong Pampanga. Huwag nyo ibuto si Lito Lapid dyan sa Pampanga. Kakahiya, dadala lang siya ng kahiyan sa mga Kapampangan. Okay? So, magandang hapon po sa lahat.